Isko Moreno na magtungo sa rice distribution area para sa pamamahagi ng bigas para sa Maynila. Bilang bahagi ng programa, pangungunahan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kasama sina City Mayor Francisco M. Domagoso, Vice Mayor Angela Le Atienza at Teresita C. Cozon, Vice Chairperson ng SM Investments Corporation, ang pagbisita sa itinilagang distribution area upang personal na saksihan ang validation at pamamahagi ng 1,000 sako ng bigas sa mga manggagawa mula sa retail, janitorial, security, maintenance at food service sectors. Ang biyayang bigas ay bahagi ng inisyatiba ng administrasyon ni Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong magbigay ng agarang tulong sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Inaasahang makikinabang dito ang humigit kumulang 80,000 pamilyang Manilenyo kasabay ng pagsuporta sa lokal na mga magsasaka. Ngayon, kasalukuyan pa rin nagdidistribute ang ating Pangulo kasama sina Mayor Isko ng mga biyayang bigas para sa ating Manilenyo. Ngayon, nasasaksihan pa rin po natin ang pamamahagi ng bigas para sa SM City Manila affiliates. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Hi! Hello! Good morning! The sun shine again in Manila for our workforce in the city of Manila. Masaya ako para sa inyo, mga manggagawa na tagalungsod, kung saan ang ating Pangulo ay naglagak 2 months ago sa City Government of Manila ng 286 million pesos. At ayon na rin sa direktiba ng Pangulo na tulungan naman yung kayong mga nagbabayad ng buwis. Kaya ito po personal choice niya. Kaya natutuwa naman kami, hindi lang ho ito mangyayari sa Maynila. Mangyayari po ito sa buong bansa dahil sa Local Government Support Fund na binibigay ng Office of the President. Kaya, Mr. President, bago ko po kayo pakilala, buong kababaang loob, taos-puso po kaming nagpapasalamat on behalf of the people of Manila. Thank you very much in these struggling, challenging times that you're helping the people of Manila. Maraming salamat po. Mga atabs, iparamdam natin ang init ng pagsalubong sa ating minamahal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating butihing Mayor, Mayor Isko, sa iyong pagpakilala at saka sa lahat ng kanyang magandang salita sa ngayong umaga na ito. At magandang umaga po sa ating mga kababayan. At nandito po tayo upang witnessin yung pagbigay natin ng biyayang bigas. Ito nandito sa Maynila. Ay hindi, kagaya ng sinabi ni John May, hindi naman dito lang sa Maynila ito. Ito ay gagawin natin sa buong bansa. Nauna lang ang Manila dahil mabilis gumalaw ang Office of the Mayor dito sa Maynila. Kaya lagi silang nauuna. Silang laging pagka nagbubukas kami ng programa, nauuna sa sinasabi ko, sino yung handa? Sino yung ready? Maynila, pwede na raw bukas. O yan, di punta na ako sa Maynila. Ito po, alam niyo po, itong programa na ito ay aming ginawa dahil ay talagang tinutugunan natin ang lalong-lalo na lahat ng mga kababayan nating nangangailangan ng lahat ng mga iba't ibang bagay. Ngunit ang nangunguna dyan ay yung pagkain. At sa pagkain, tayo mga Pilipino ay pag pinag-usapan ng pagkain, kailangan bigas. At yung ulam, siguro mas madali na yun. Basta't may bigas, buhay na tayo. Kaya ginawa po namin ay gumawa tayo ng programa para nga tiyakin na lahat ng ating mga kababayan ay kahit papaano may kinakain. Alam niyo po, nung una akong umupo, may nagtanong sa akin na reporter, tinanong sa akin, ano talaga ang pangarap mo dito sa administrasyon mo? Sabi ko, sana pagbaba ko bilang Pangulo ay masasabi ko wala nang gutom na Pilipino. Kaya po aming patuloy na ginagawa ito. Ginawa po natin ito sa pamamagitan ng tinatawag na LGSF, yun ay Local Government Support Fund. Ito ay isang pondo na matagal na dun. Governor pa ako, nakikita ko na yan, pero wala kaming nakikita na bumababa sa local government kung saan-saan, hindi ko kung saan-saan nagagamit yung pondong yan. Kaya ang ginawa ko ay tiniyak ko na talagang local government ang mabibigyan ng tulong. At dahil talaga dapat sa kanila yung pondo na ito. At pangalawa,
mas mabilis gumalaw. Pag inaantay natin ang national government, siyempre malayo ang pupuntahan ng pondo yan. Ang daming mga papeles na kailangan gawin, daming mga dokumento. Tapos iisa-isahin ninyo yung bawat probinsya, bawat lungsod, iisa-isahin nyo, medyo matagal. Kaya sabi ko, ba't di na lang natin bigay yung pondo sa ating mga local government? Sila na ang bahala at silang on the ground. Tama naman ang nangyari. Nakita naman ninyo, pagbaba ng pondo sa ating mga LGU executives, ay agad-agad ay nakikita natin ang resulta. Nandyan na ang ating pagbigay ng biyayang bigas para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga talagang nangangailangan. Sa kasalukuyan, today is April 15, ay nakapag-release na ang national government na halos 15 bilyong piso para dito sa programang ito. At dito sa Maynila, ang magiging benepisyaryo dito ay mga 80,000. Tama ba? 80,000 ang magiging beneficiary dito. Ang programang ito ay magbibigay nitong 10 kilo na bigas 6 na beses sa isang taon. At patuloy lang ating binibigay. Binigay na po natin sa ating mga local government para naman ay mabilis. At alam ng local government kasi kuminsan yung listahan ng ating mga dito sa national government, sa mga ehensya, kuminsan luma na kasi sino ba talaga yung mga nangangailangan? Sino ba yung mga talagang mahihirap na walang makain? Kuminsan yung listahan namin, medyo nahuhuli. Sabi ko, naging gobernador nga ako. Sabi ko, alam namin yan. Araw-araw namin ginagawa yung listahan na yan. Kaming tanungin ninyo. Kaya ganun na nga ang ginawa namin. Tinatanong namin ang mga LGU executive para ang LGU executive ang nakakaalam kung saan pupunta, sino ang nangangailangan, paano pabilisin ang pagpaabot ng tulong sa ating mga mahal na kababayan. Kaya po, ito po ang simula, kagaya ng sabi ko, nauna ang Maynila, ngunit patuloy po ito at saka buong bansa ay mabibigyan natin. Nataon naman na nagkaroon ng krisis pa sa gitnang silangan sa Middle East. Nakita naman natin ang pangyayari ng kagera, nagtaasan ng presyo ng langis. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sabay-sabay, lalong-lalo ng pagkain. Kaya yun ang binabantayan namin na mabuti. Na kahit papano, na yung hindi ganong kabigat ang magiging epekto sa taong bayan. Yun ang aming binabantayan. Kasi wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ngunit sa presyo ng pagkain, yun, meron tayo magagawa. At nataon nga itong programang ito. At sana po, ipapagpatuloy nga natin ito. Sana po, ito'y makatulong sa ating mga kababayan. Sana po, ay kahit papaano, matupad ang aking pangarap na pagbabako bilang Pangulo, wala na pong gutom na Pilipino. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. At samahan ng ating Pangulo para sa isang photo opportunity.